Rudy Racasa, Master of Bible Contradictions. Salamat Bradsok o maing gabi sa tanan nato mga listeners, labi na gyud sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City, maing pagpaminaw kanatong tanan. Ari sa kasulatan Bradsok sa Lucas City 34. The Son of Man came and he ate and drank, and you said, "Look at this man. He is a glutton and a wine drinker, a friend of tax collectors and other outcasts. Mianhi ang anak sa tao, ug siya mikaon og miinom. Unya miingon usab kamo tan-awa. Dako siya kaon ug palaho inom og bino. Ug higala pagayod siya sa mga makasala." Lucas City 34. Sa Deuteronomy 6:14, "Do not worship other gods, any of the gods of the people around you. Ayaw niyo simbaha ang mga disdiyos sa ubang mga nasod libot kaninyo." Deuteronomy 6:14, ayaw kamo pagsimba og Diyos-Diyos. Sa Isaias 46, tudling 6, ang mga tao mihatag sa ilang plata ug bulawan ug nagsuol silang platiro. Aron himuon kining Diyos-Diyos aron ilang simbahon. Ipasimba naman sad ang Diyos Bradsok sa Isaias 46, tudling 6. Ang Deuteronomy 6:14, ayaw magsimbag Diyos. Paliw ko nung patinaw anin ba ito, paghusay aning contradiction na ito. Salamat kay Brad Rudy. Sa balang kasulatan sa Exodus 20, 1-3, nagingon ang Diyos, ayaw mo pagbaton og laing Diyos. Ako lamang matuod nga Diyos. Way lain. O dili ka mo magahimo mga sinalsal nga larawan aron inyong simbahon ang maong mga Diyos-Diyos. Kaya ako Diyos nga bubuan. O ngayon nyo gamita ang akong ngalan sa pagpasipala. Kini mao ang unang ikaduhang sugo sa Diyos nga, klaro, nga dili ta pasimbahon og mga Diyos-Diyos, kay Diyos abubuan. Niya gibasa ni Brad Rudy ang Deuteronomy 6:14 nga ayaw gayud kamo pagsimbag mga Diyos-Diyos. Kay lagi dako ng sala batok sa magagahom nga Diyos ug dili siya buot nga doon na pay lain nga simbahon gawas kaniya ang matuon nga Diyos. Pero may buong ta kay sa Isaias 46 versikulo 6 nagisgot naman sad nga sila naghimog mga sinalsal, mga kinulit gikan sa lain mga metal o mga kahoy, unya gisimba nila, simbahan ninyo ang inyong Diyos. Ang Diyos nagsugo, simbahan silang inyong Diyos. So, kung sa may kaulugan ini, nga ngunang bahin, Deuteronomy 6:14, ayaw pagsimba o mga Diyos, kaya ako Diyos nga bubuan. Yan, isugo naman siya sa inyong gihimong ng mga Diyos, mga metal, uban pa. Hala, simbahan ninyo inyong Diyos. Kanay ikaduhagi nga nila na og reverse psychologically. Nga ang usa ka inahan usa kay gayon naibong siya anak nga nagsyagit nga tabangi kumakay ni tuyok ng kalibutan, ni tuyok ng balay din ako kasaka. O niya gitan-aw sa inahan ang anak din akasaka kay puwerte na yung hubuga. Ningon ang inahan, hala, di na makakatultol pagsakadong, di apay usa ka dakong garapon, imna ni, aron matagbaw ka. Sige, imna ni. O, ningon ta nga, yung inahan mo dili, paimno naman nun niya. Mana nga, sana ka reverse psychology, nga ang iyang gisulti, paimnon, pero dili siya buot nga kana mo'y mahitabo. Kay, dautan magiging paghubog. Nga buot pasabot iya nga, aron mo tagam, dungagan pa natong imong pagkahubog ni usa ka garapon nga bino. Reverse psychology na. Ang gisulti niya dili mao ang iyang ibati. Kung dili aron mo tagam ug dili na mag-usap. So mo sa nang Ginoo nga katong nagsimbag Diyos nakita ug nahibaw-an sa katawhan ang daghang katalagman. Katalagman sa gutom, huwaw, mga tao nga naghimo sa mga pagsimbas mga Diyos, dunay mga dautan mga panghitabo, mga sakit o mga dautan nga maligut-guton nga panag-away. O busa mingon ang Ginoo, sige,
Simba mo. Sige, simba mo. Ambot sabot tanawa. Ang inyong pagsimba sa Diyos, doon ay mga kastigo. O musamot pa hinoon kung kamo mo inom niya na. Maningon sige, sige, simba pa ka. Dungagan pa na itong kastigo. So, mo na ang meaning ana. Naigisulti nga sugo, pero ang naas kasing-kasing, dili siya buot nga magsimba ang mga tao sa mga Diyos. Kay ang ilang mga nahimo sa unahang mga adlaw, natagamtam nila ang daghang kalisdanan o kasakitan tungod sa ilang pagsimbag Diyos. Simba mo, ano mo samot pa, mo na yung meaning ana. Mo na yung reverse psychology nga angay natong hinumduman nga wala na magpasabot nga Ginoo nagsugo gid tinuray nga magnimba sila Diyos. Pero iyan gingon nga hala pagsimba mo ang sabot-sabot niya na aron mo dugang pa ang daghang kastigo nga makadaot ninyo. Mo na nga kamo angay mohunong kay musamot pa ang daghang kastigo. Reverse psychology. Mo na ang sabot sa Isaiah 46:6 nga daw nagsugo ang Ginoo sa pagsimbag Diyos pero dili diay kay lagi ang na sinati nila kalisdanan o katalagman. Mao na ang atong tubag sa pangutana ni Brad Rody Recasa. Si Brad Rody Recasa. Salamat, Bladsok. Ug may gabi sa tanan natong listeners ni atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gida sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Karon Bladsok, artas kasulatan sa Exodo 3:15 ngadto 16. I am the God of Abraham, the God of Jacob and Isaac, have sent you to them. This is my name forever. This is what all future generation are to call me Yahweh. Sa binisaya pa, sa Yahweh, ang Diyos sa inyong katigulangan, ang Diyos ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob, nagpadala kanako ngani kaninyo. Mao kini akong ngalan hangtod sa kahangturan. Exodo 3:15-16. Sa buhat 10:34, Peter began to speak. I now realize that it is true that God treat everyone on the same basis. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Buhat 10:34, walay pinalabi ang Dios. Sa Deuteronomio 33:29, sa maayong balita, Biblia na kanayon, walay sama kanimo kamalipayon o Israel, katawhan ka nga giluwas sa Ginoo. Wa man kay pinalabi ang Dios, Bladsok. Ngano ang Israel man iya man giluwas? Unsa pinalabi niya, Bladsok? Paliw ko na patinaw ani. Tiwas good. Salamat kay Brad Rudy Recasa sa imong maayong nga pangutana. Nga tanaw na to do na gyud ni panagsin pakay. Panagsinong pakay. Contradiction. Kay lagi gibasa ni Brad Rudy nga nagingon nga ako among Dios wanay lain. Ang akong ngalan mo si Yahweh. Mo ni ngalan nga sangpiton sa tanang kaliwatan. Kunya ang Dios way pinalabi. Buhat 10:34. Pero nga naman nga sa gibasa ni Rudy sa Brad Rudy sa Deuteronomio 33:29 nga gipili man ang Israel o gipanalipdan sa Dios aron modaog sa panggubatan. Sa to pa doon ay siya pinalabi ang Israel nga kini makadaog sa panggubatan. Dili na sa tunga ang Ginoo. Bias kay Ginoo kay di iya yung gipili si ang Israel nga di gyud mapildi. So asa man ini ay nganlan natong justice, kangayan sa tinuod nga Dios nga way pinalabi. Buhat 10:34 ang Dios way pinalabi. Pero sa Deuteronomio 33:29 ang Dios doon ay pinalabi ang Israel nga dili gyud mapildi sa gubat. So mo na unsa may kahulugan niya na nga ang Dios walay pinalabi sa unsang bahina. Nga ang Diyos nagtinguha ang tanan maluwas. Ang mga dato, mga kabus, mga makasasala. Ang Ginoo gusto gyud nga ang tanan maluwas. May tungod sa buhat sa pagluwas, wa siya pinalabi. Wa siya pinalabi. Bisan nga ni katong tulisan nagbugal-bugal kaniya,
Niya na kinulsol, iya man na gipasaylo, niya sa cross, katos Dimas. Nga ningon, Ginoo, kung tuwa ka na si mong gingarian, hinumdumi ako. Si Jesus bitubag, dili kay hinumduman ko ikaw. Karong adlaw, uban ka kanakos para iso. So, mayon na to nga, ang Diyos, way pinalabis kaluwasan. Pero, doon ay, basta, ang Ginoo siya gugalingod yun, gusto kong maluwas. So, way pinalabi siyang pag-apod sa mga paagi para maluwas. Pero doon siya pinalabi. Palitan si Santa Maria Virgen. Ngawa pa kaya siya matao, diya na siya sa plano sa Diyos. Ngawa sa ka Virgen. Sa ka babae nga gipili sa Diyos. Nga tagan siya dakong pribilehiyo nga mahimong inahan sa atong manunubos nga mo si Kristo. Si Maria pinili sa Diyos, siya ra gyud. Among many women, she was only the one chosen by God to be the mother of Jesus. So, si Jeremias nga propeta, niyon Ginoo gipili ta na makandaan. Didto pagani kasatian si mong ina nakailan ako nimo o gibalaan ta nakandaan. Nasa Jeremias Kapitulo 1, versikulo 5. Sa ito pa, doon ay pinalipi ang Diyos alang sa mga importanteng tahas nga iyang may gipili niya nga maoray magtutuman sa tahas nga iyang gihatag kanila. Unya ang Israel sad, nasulat man nga kini mo ang katawhan sa Diyos. Ang mga balaang tao sa karaang tugon gikan sa Israel. Mga diskutan ang mga sama ni Abraham, Jacob, Isaac, mga tao nga gibalaan sa Ginoo. Buot pasabot nga pinili sila sa Ginoo. Busa naay pinili og naasay alang sa tanan. Way pinalabi. Way pinalabi sa buluhaton sa pagpangluwas. Gihimo na sa Ginoo para sa tanan. Pinadon ay way pinalabi. Pero sa pagpili na og kinsa ang hatagan niya sa espesyal nga tahas, dili niya ihatag kang bisan kinsa, kundi iyang gipili. Pasabot nga doon ay pinalabi. Kung naa sa Biblia, naa sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28 ngatos 29. Nga ningon ang Ginoo, ako nga inyong Diyos, aduna ko'y mga pinili. Og sila akong gipili, nakailan ako nilang daan, ang gipili nako, gibalaan na nakong daan, o gihimaya na nakong daan. Sila nga akong giandam alang sa buluhaton, nga linain o espesyal alang kanila nga nakinanglan og saka tahas nga gikan sa Dios nga dili namang maangkon sa uban kay sila gipili ng daan. Nana sa Roma 8:28-29. Sa muna atong tubag, way pinili ang Dios may tungod sa pagis kaluwasan, pero dunay pinili alang niya itong mga tao nga dunay espesyal nga tahas nga sila unique and singular for God. Kay doon na sila tahas nga ilang pagabuhaton nga dili mahimo sa uban. So, doon ay gipili. Mao na atong tubag sa pangutana sa atong higala.